Canada. Kasi guys, yan ang pinagkakaiba niya doon sa mga ibang nagpo-post lang na sobrang hirap dito sa Canada, manager ako sa Pilipinas, pero dito ganito ako, 'di ba? Hindi ko makuha yung work na gusto ko dito sa Canada. Yung puro lang reklamo guys, yun lang, no? Well, walang masamang magreklamo, pero at the same time dapat meron kang mga ginagawa talaga para makuha mo yung career na gusto mo dito sa Canada. Yon! Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Hello guys, kumusta naman kayo ngayon? Ito at nandito na naman tayo sa isang maulan na araw na naman dito sa Vancouver. So syempre, another day, another kwentuhan na naman tayo, no? Another kwentuhan sa ating buhay Canada, yung sa mga nakikita natin na experiences ng mga ibang kababayan natin dito na gusto nating i-share para meron tayong kapulutan ng aral or guidance bago tayo pumunta dito sa Canada, no? So, ang sharing natin ngayon is very relevant doon sa mga pumupunta dito sa Canada na hindi nila nakukuha yung profession na ginagawa nila sa Pilipinas, or hindi pa nila nakukuha but they are leaning towards doon sa profession na gusto nilang gawin. Ayan, no? So babasahin ko sa inyo guys yung nakita natin na sharing po ng isang kababayan natin na nandito sa Canada, no? So ang title ng post is Doktor sa Pilipinas, Forklift Driver dito sa Canada. Isa akong doktor sa Pinas, kuya, pero nag-apply sa Canada para sa greener pasture, ika nga nila. Binenta ko lahat ng ari-arian ko para may baon kami na makapag-umpisa dito sa Canada. Nag-try mag-take ng exam para maging doktor dito pero hindi ako pinalad dahil iba ang way of teaching nila compared sa Pinas. Totoo yan guys. Habang nagre-review ako ay kung ano-anong trabaho ang in-applyan ko. Ang hirap pala mag-adjust kapag mag-start ka ulit at sa minimum na sahod lang. Samantalang may clinic ako, may laboratory at x-ray na negosyo at dekatulong dito sa Pilipinas. Pero dito, ikaw lahat ang gagawa pero hindi ako sumuko. Hanggang mag-apply na lang akong healthcare assistant pero nag-try akong mag-exam maging medical technologist. At pinalad naman kaya hanggang ngayon ay isa akong medical tech. Minsan, gusto ko na din bumalik ng Pilipinas. Kaso may 5 akong anak. Wow! At mahirap ang isa lang ang magulang dito. Baka hindi rin ako maging masaya habang iniisip ko ang pamilya ko dito. Kaya payo ko sa mga aspiring na huwag ibenta lahat ang kabuhayan kung ang buong pamilya ay kasamang mag-migrate para may babalikan pa kayo kapag ang abroad ay hindi para sa inyo. Yan. So yan yung sharing natin for today, or yan yung topic na pagkwekwentuhan natin habang tayo ay nagmamaneho, 'di ba? So, i-enjoy nyo yung view na napaka maulan dito sa Vancouver, no? So, doktor siya sa Pilipinas pero forklifter dito sa Canada na naging ngayon ay medtech na. Oh, 'di ba? So, makikita natin doon guys, merong progression yung kanyang career kasi meron siyang will, no? Na talagang ipagpatuloy kung ano yung trabaho niya sa Pilipinas, which is pagiging doktor nga, no? Pero yan yung sinasabi natin guys, no? Naputol yung kwentuhan natin. Tumawag kasi yung bossing ko eh. Shoutout pala sa misis ko, no? I love you, no? Ayan. So itutuloy natin yung ating kwentuhan, no? Magpapark lang tayo sandali. Alright, tuloy natin yung ating kwentuhan, no? So, yun yung sinasabi natin guys, no? Doon sa mga past natin ng mga vlogs na may mga trabaho talaga dito sa Canada or siguro sa kahit na ibang country na ang tawag nga natin dito is regulated jobs. Ang ibig lang pong sabihin nun is yung standards noong trabaho na yun na ginagawa mo sa Pilipinas ay hindi tugma dito sa Canada, no?
So it doesn't mean na hindi mo na siya magagawa. Kailangan mo lang talagang mag-upgrade muna. Halimbawa nga, yung mga doktor, yung mga nurses, yung mga engineers, no? Kasi yung pagiging doktor sa Pilipinas, iba yung standard ng pagiging doktor dito sa Canada. So, kailangan mong i-close yung gap at para mangyari yon, kailangan mong magpa-certify, siguro mag-aaral ka ulit, yung mga ganyan, no? Again, hindi po imposible yan. Marami kami niyang nakikita dito na nagagawa yan. Even yung family doctor namin ngayon na sa Pilipinas, doktor siya. Pero pagdating niya dito, kailangan pa niyang mag-aral, magpa-certify at mag-exam. Pero ngayon guys, doktor na siya ulit. Siya na yung family doctor namin. So we are so thankful na ang family doctor namin dito Filipino din. Diyan natin makikita guys, hindi lang sa lugar, hindi lang sa trabaho, pero kasi kailangan may will ka talaga. Gusto mo talaga yung profession mo. Gusto mo talagang gawin kung ano yung tinapos mo sa Pilipinas or yung work experience mo. Diyan nagkakatalo guys, no? Kasi may mga nagpo-post lang sa social media na para sa akin, no, kumukuha lang ng simpatya. Drama lang. Pero wala naman siyang ginagawa para makapunta siya doon sa gusto niyang mangyari sa profession niya. And ang dami ng excuses niyan guys. Yung kesyo matanda na, mahirap yung pag-aaral, walang pera, yung mga ganyan. No? And again, I totally get that. Hindi naman tayo dito pare-pareho ng sitwasyon. Pero kung talagang yan, pag-iigihan mo at ipupursu mo talaga, para sa akin, as long as meron ako nakikitang ibang tao na nakakagawa, ang ibig sabihin, may possibility yan. Nasa tao lang talaga. Tulad nga nung nag-share, di ba? So, from doktor, hindi siya agad naging doktor kasi nga daw, nahihirapan siya sa pag-aaral dito kasi iba yung format, guys. So, dahil nga siguro talagang kailangan na nila ng pera, di ba? So, pumasok muna siya as a forklifter. No? Napakalayo nun sa pagiging doktor, tapos ikaw ngayon forklifter ka, 'di ba? Siguro sa warehouse yan or what, no? And yun lang guys, kailangan mong paglabanan yun, no? Yung ego mo rin, 'di ba, na doktor ka sa Pilipinas. Sabi nga niya, 'di ba? Kumbaga, meron siyang sariling clinic, meron siyang x-ray, meron siyang katulong na talagang nag-aalaga sa kanila, 'di ba, no? So, pero lahat 'yun nawala, no? Kasi iba nga yung standards dito sa Canada and kailangan niyang hindi naman siya back to zero guys. Kumbaga magsisimula ka muna sa basics ulit, no? And again, kailangan mo talagang i-close yung gap para magawa mo yung pagiging doktor dito sa Canada. And yun nga, ang maganda doon sa naging process niya guys, hindi siya huminto doon, no? Yan yung sinasabi natin na parang survival jobs na paulit-ulit nating sinasabi na pag kumuha ka ng survival jobs dito, tambayan mo lang. Huwag mong gawing permanent yan. At yun yung ginawa ni Kabayan, no? Na although nagpo-forklifter siya, nagre-review siya on the side. Gumagawa pa rin siya ng mga bagay para dun sa profession na gusto niya, which is pagiging doktor. Diba? So ngayon, nag-level up niya siya ng konti. Medtech na siya. Kinda related pa rin or 'di ba? As long as nandun ka sa field, no? O yung sa kanya kung siya ay doktor, nasa healthcare siya, 'di ba? At yung pagiging medtech is nandun pa rin sa healthcare yan, pero 'di ba? At least nandun ka dun sa field na gusto mo mangyari sa karir mo, no? At hindi na ako magugulat kung in the next few months or few years, maging doktor yan dito sa Canada. Kasi guys, yan ang pinagkakaiba niya doon sa mga ibang nagpo-post lang na sobrang hirap dito sa Canada, manager ako sa Pilipinas, pero dito, ganito ako, di ba? Hindi ko makuha yung work na gusto ko dito sa Canada. Yung puro lang reklamo guys, yun lang, no? Well, walang masamang magreklamo pero at the same time dapat meron kang mga ginagawa talaga para makuha mo yung karir na gusto mo dito sa Canada. Huwag lang tayong puro drama, no? And ako na ang magsasabi sa inyo, that is possible dito sa Canada. Meron na naman siguro magsasabi niyan, dali mo lang sabihin kasi wala ka dun sa lugar, no? Again, hindi ko kailangang mapaso sa apoy or hindi ko kailangang
ilagay yung kamay ko sa apoy para malaman kung masakit yon, di ba? And it goes the same way doon sa mga nangyayari sa karir ng mga nag-i-immigrate dito, no? Kailangan mo lang talagang magkaroon ng will, 'di ba? Tignan mo yung family mo, 'di ba? Siya, 5 anak niya, guys. So walang ways para, or hindi option ng failure, parang kami nun, guys, no? Pinush namin na talagang makuha yung mga work na gusto namin, kahit na ang dami ng nagsasabi sa amin noon na hindi nyo kayang gawin yan kasi kayo ay kararating nyo lang dito sa Canada, kailangan yung mag-back to zero, no? Pero again, pag tinitignan ko yung mga anak ko, tinitignan ko yung family ko, yun yung nagbibigay sa akin ng will to push forward, no? Na hindi ako pwedeng huminto lang doon, hindi ako pwedeng mabuhay lang sa survival jobs. Kasi nga, may mga tao pang umaasa sa akin. Siguro, guys, ganun ang maging set of thinking natin pag yung we are almost there to give up, 'di ba? No? Kapag tayo ay nalulungkot, nadidepress kasi nga kumbaga, just imagine, no, doktor ka sa Pilipinas tapos dito probably cleaner, driver, siya nga 'di ba, forklifter. Nakakaano 'yun, guys, nakakalungkot, no? Pero sabi ko nga, gawin mong gawin mong reason 'yon para ma-fuel up ka pa na pag-igihan mo pang mabuti at isama mo na rin yung family mo, yung mga anak mo, knowing na pag napagtagumpayan mo yung gusto mong trabaho or nakuha mo yung gusto mong trabaho, magiging mas maganda yung buhay mo at buhay ng family mo na nandito sa Canada. Okay? So yun lang, guys. I hope na na-inspire kayo doon sa sharing na to. Hindi imposible yan. Again, marami tayong nakikitang kababayan natin na nagsimula ulit sa basic, no? Hindi man nila nakuha agad, pero they are getting there, no? Papunta na sila doon kasi nga alam nila kung ano yung gusto nila at nakafocus lang sila doon sa kailangang mangyari sa karir nila. And I hope na ganun din ang mangyari sa inyo. Okay? So, thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys!